Hello guys, welcome back again to my channel. Ang video natin sa araw na ito is ibabahagi ko sa inyo yung naging karanasan ko nung nawalan ako ng panglasa at ng pangamoy. So alam naman natin na hindi biro na mawalan tayo ng panglasa at ng pangamoy. Unang-una, halimbawa may pagkain tayong gusto pero hindi natin maamoy at malasahan, yung pala sira na ito. So yun yung pinaka mahirap na bagay kasi maaari pa tayong magkasakit talo dun. So, November 6 nga, nag-start na mawalan ako ng panglasa. Panlasa lang muna yung nawala sa akin. And then, napansin ko after 2 days na sabi ko parang nawawalan na rin ako ng pang-amoy. And then, dumaan pa rin ng mga araw, hindi ko muna siya talaga pinansin. Kasi sabi ko, baka mawawala rin. And baka nga dahil ito sa pabago-bagong panahon kasi maraming mga bagyo ang nagdaan. And yung panahon paiba-iba. Kaya hindi ko na muna siya pinansin. And then after 1 week, napansin ko na nga na hala, 1 week na to, baka iba na. So doon ako nag-decide na magtanong dun sa pinsan ko na nagtatrabaho sa Bureau of Quarantine na kung ano ba yung mga dapat kong gawin. Kasi nga, ito yung nararamdaman ko. And then, tinanong naman niya ako sa mga symptoms gaya ng lagnat, ubo, sipon, at saka kung may nakasalamuha daw ba ako nung mga nakaraang araw. So sabi ko naman, wala namang masyado. Kasi nga, gawa lang siguro yun ng panahon. And then, sinabi niya sa akin na mag-isolate na daw muna, mag-self-isolate na daw muna ako. So yun naman yung ginawa ko nung nag-isolate na ako. And i-observe ko rin daw yung sarili ko while nasa isolation ako kung ano ba yung mararamdaman ko. And then, in-advise niya sa akin na magsuob daw ako. So, ano nga ba itong suob na ginawa ko? First day ng isolation ko, ang ginawa ko is nag-search ako over the internet kung ano ba yung naging cause nitong nararamdaman ko. Kasi nga, napansin ko na hindi to usual sa akin na nangyayari. This is my first time na parehas na wala yung aking senses. So, yun nga, nag-search ako over the internet. And then, ang daming lumalabas doon na related sa COVID. So, doon talaga ako natakot. Kasi nga, hala, baka COVID na nga. Anong gagawin ko? Kawawa naman yung mga taong nasa paligid ko. So, talagang think positive pa rin kahit ang gusto mong malaman is negative. So, itong mga ginawa ko is in my own personal way. So, ang first na ginagawa ko is in the morning, umiinom ako ng maligamgam na tubig na may lemon. I think that helps me to recover. So, alam naman natin na ang lemon is napakagandang remedy sa lahat ng mga nararamdaman natin. And panglaban din siya sa mga infections and diseases. So, yun yung naging kagandahan ng pag-inom ko nito. And lagi rin ina-advise sa akin ng mga relatives ko na kumain nga daw ako ng mga citrus fruits because it helps nga sa aking case. So ginawa ko naman and wala namang masama kung kakain ako ng maaasim kasi masarap din naman. So the second thing na ginagawa ko is I make ginger and lemon tea.
So, kahit hate na hate ko ang lasa ng ginger, tiniis ko para lang mawala yung nararamdaman ko. Since I started isolating myself and hindi ako makapagpakulo sa lutuan, ang ginagawa ko is nagpapakulo na lang ako ng tubig. And good thing na meron kaming French press dito sa bahay para doon ko na lang ilalabas yung katas ng ginger at saka ng lemon. So, once na tolerable na yung init ng tubig, pwede nyo na siyang lagyan ng 1 tablespoon of honey para naman hindi ganun katapang yung kanyang lasa. Kahit walang panlasa. Then, ready to drink na. So, the third naman na ginagawa ko is nagsusuog nga ako or nag-steam bath. So, ito, ginagawa ko siya once in the morning and in the evening. First na ginagawa ko muna dito is nagpapakulo ako ng tubig, and then while kumukulo, inire-ready ko na yung timba, and then nilalagyan ko siya ng mint or something na menthol. So what I suggest na gamitin niyo is yung omega painkiller kasi sobrang tapang niya, as in talagang pagkatapos mong magsuog, as in parang may mararamdaman ka na may naaamoy ka na. And that is yung mentalness, yung mental na niya or yung mint. So, ayun, nakatulong siya. And then, ilalagay nyo na yung pinakuluan yung tubig and kukuha kayo ng tela or kumot na makapal at malaki. And then, dun nyo na i-start na magsuog. Tatakloban nyo yung buo yung ulo. Sinasuggest ko din sa inyo na takpan nyo yung ng towel, ng face towel yung inyong mata kasi sobrang sakit niya sa matabi. As in, yung init niya parang maluluto yung mata mo. So, yun nga, sinasuggest ko sa inyo na magtakpan niyo yung mata ninyo kasi baka mamaya magka-side effect pa. So, ayun. So, after nyo magsuog, andun talaga mafe-feel mo yung ginhawa, yung feeling mo nakakaamoy ka na. The fourth thing naman na ginagawa, lagi dapat tayong umiinom ng tubig. Lastly, always take your vitamins. So, it is very a must na mag-take tayo ng ating vitamins. Mas maganda sana with zinc para intense. Para mas malayo tayo sa mga kung ano-ano mang sakit. So, yun. 2 times a day akong umiinom ng vitamins. And also, guys, always pray and have faith with God. For Him, nothing is impossible. So, guys, kung ano man nararamdaman natin ngayon, nararamdaman ninyo, I think, malalampasan din natin yan. And kailangan natin kumilos para sa sarili natin, para sa ikagagaling natin. Wow! So, in just 45 days, nakita ko na yung difference from the very first day na nag-isolate ako. And medyo nakakaamoy na ako. May panglasa na rin. Pero sa pang-amoy, mga 75% pa lang. And then, sa panglasa naman, mga 50%. Okay na yun. At least meron. Kesa wala. Pero kung lagi-lagi natin gagawin ito, I think makakabalik na tayo nito sa normal, guys. I suggest na gawin nyo rin yung mga ginawa ko and naging difference sa nararamdaman ninyo. So, ayun lang, guys, yung isi-share ko sa video na to. And I hope this video keeps you inspired and sana makatulong sa nararamdaman ninyo. Comment down below your experience
or yung ginawa ninyong remedy para bumalik sa dati yung inyong nararamdaman. I hope marami tayong matulungan sa naging case ko. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more videos. Bye! Bye!